Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, I pray for our benefactors, donors, advertisers, the people behind of this ministry. Protect them, bless them, shower all your divine favors for their faithfulness, loyalty to your works on this earth through this ministry. Amahan, bless our church authorities, the Roman Catholic faith, bless our government, bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, Bantay Radio Kalikasan in different radio stations in different towns. Bless our different frequencies, towers, sub-stations, sub-offices, hookups, local and satellite. Bless our staff, management with Boss John Daniel and the board of directors with Boss Ligaya and their businesses with the GD Caligan Foundation Incorporated. Bless our dreams, plans, activities, projects. Bless our businesses. Bless my loved ones, Alma and Tia. Protect them, heal them, provide all their needs, Almighty Father, and the closest people in my heart. Father, in Jesus' name, panalangin ni ang tanan nga nagtanaw sa telebisyon, nagsunod sa radyo, sa internet, sa nagkadiyang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. Father, in Jesus Christ, name of Nazareth, I claim and declare for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hidden anxieties, first worries, anxieties, all our sins, trespasses, dissolve, Father, in Jesus' name. Amahan, ikapang matagos sa kanamo, one by one, labi na sakit sa ulo, utok, matalong baba, liog kasing-kasing sa atay sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscles, cells, sa bukog, sa panis, sa duko, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot, those who are paralyzed, disabled, those who have hyperacidity, hypertension, psychological problems, please, Father, touch is one of us. In Jesus' name, Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us, shower your wisdom to each one of us. Santa Maria San Jose, pray for us. San Miguel San Gabriel, San Rafael, Silte, Baraquillo de Oriel, protect us. Jose Maria Escriba, Tamas de Acuña, Agustin, St. John 23rd, John Paul II, San Vicente de San Roque, Santa Ana, Ubanito de Padua, San John of the Cross, San Pedro Calungso, San Lorenzo Ruiz, Chofilo Camofolos, Patrick Pitong, Pula Anthony, all saints, Benabos, blessed, please be with us, pray for us, in Jesus' name. Amen. Ang atong ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Mateo kapitulo 7:21 kama 24 ngadto og 27. Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo makasulod sa gingarian sa langit, kundili kato lamang nagtuman sa kabuton sa Amahan nga tuas sa langit. Busang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug nagtuman niini may sama sa usa ka maalamong tao nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa diyang ibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso niadtong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti dili motuma diini may sama sa usa ka taong buang-buang na nagtukod siyang balay diha sa balas. Sa diyang mibundak ang ulan o mibaha o ang hangin mihapak o mikusok-kuso na itong balaya natumba kini ug nagunog. Today we are remembering Saint Eligius, patron of metal workers. Eligius was born around 6th century near Limoges in France. He became an extremely skillful metalsmith
and was appointed master of the mint under King Clotaire II of Paris. Eligius developed a close friendship with the king, and his reputation as outstanding metalsmith became widespread. With his fame came fortune. Eligius was very generous to the poor, ransomed his slave, and built several churches and a monastery at Solignac. Eligius later fulfilled his desire to serve God as a priest after being ordained. Then he made bishop of Noyon and Tournai. A very wonderful elevation of the life of the saint that we are remembering. He was a metalsmith, panday diha sa Puthaw, sa gitawag nga tug pandayan, either tigama og sundang at sa bundol, whatever. Then he became famous. In other words, he became wealthy. And you know what? His wealth was used to build many churches, monastery, and even ransoming the poor, being the slaves, the captives. Muna ang iyang naturalisa. Nagpakabana sa mga bihag, mga kabus, mga timawa. And you know what? Deep inside sa kasing-kasing, he had a calling to become a priest, and later on, he became a bishop. Layo kayo ang iyang gilagputan. Panday sa Puthaw, nahimong pari o nahimong obispo. Probably half sa iyang miles in journeying on this earth, iyang gidibot sa pagkapari o pagkaobispo. Ang katungadto iyang profession as a metal worker, metalsmith, expert. Ingani ang Ginoo, pwede siya mo gamit ng bisan kinsa nga gusto niya, kaya nakita niya kining tawhana, kasaligan, angayan. Kay mao man ni ang prinsipyo, pagsaligan ka sa Ginoo, iyang gilauman that you can do it until your last breath. Ang nindot nga tabo sa santos nga tong ginumduman ning adlaw, he became a champion of his generosity. And because he was not contented in giving to the poor, he himself, he offered his life totally for God and for his people. I know each one of us can share something from us, money, time, treasure, our capabilities, abilities, energy, everything that we have, we can share it. But you know what? This saint that we are remembering reminds each one of us, ang pinakanindot nga offering, dili ng imong ability ra, talent, kwarta, bahandi, everything nga naa nimo. Ang pinakanindot nga offering to God and to His people, ikaw mismo, your total you, your whole being as a human being, a child of the living God, mao ang iyang gusto nga makita kay may decision ka ng imong tibuok nga kinabuhi, imong itugya na ngadto kaniya. San Eligius yampo me to become like you. Tabangi me that one day each one of us will be promoted, will be elevated in our status of life for God's honor and glory. San Eligius yampo me to love the poor, to anyone, to use everything, most especially our lives, for the welfare of majority, for God's honor and glory. Pray for our healing, blessings, enlightenment in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Power line for today. Problems are not stop signs. They are guidelines, according to Robert H. Kohler.
Ang problema dili na stop signs, kita ka problema suliran, mga pagantos, pagsulay. It does not mean that there is a sign for you to stop doing what you have started nga maayo. To quit from dreaming, from planning, from achieving all your dreams in life. Kundili kini ang mga pagsulay guidelines ni. Why this is considered as a guideline? If we talk about problem, tungod kay kining maong problema, muhatag nato og leksyon. That next time, you will avoid in doing it in order you will not suffer the same problem, the same consequence. Take note, ang problema, pagsulay, kasakit, miseries, troubles in our individual life, it corresponds lessons to our individual life. Nanay corresponding nga mensahe, pagtulunan sa matag usa kanato. Ang atong mga backlogs, failures, loopholes, trespasses day by day, it gives lessons if you are aware on it. Meaning, ang atong mga kapalpakan, ang atong mga downs, kinabuhi, mga pagsulay, mga suliran, di na maoy sinyalis nga muhunong ta sa pagtuos Ginoo, sa atong paglawig ning kalibutana, kundili ang lessons likod-ana mo'y atong kutluon aron mahimo nato nga giya sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw padung sa Ginoo in our eternal resting place, which is the eternal life. Nakay problema, nakay kasakit, nakay miseries, pagsulay, troubles, likod-ana na ay mensahe. Because God sometimes speaks through problems, miseries. Mao nang listen to the lesson, listen to the message at the back of that problems, of that tragedies, calamities in your individual life. Tanang panghitabo sa imong kinabuhi na ay mensahe, either good or bad, na anay mensahe, na anay lesson, na anay leksyon nga atong makutlo kung imong basahon ang likod sa mga panghitabo sa imong kinabuhi. Muna kung na kay problema, kasakit, pagsulay at this very moment, if you have burdens in life, do not stop. God does not want you to stop. God wants you to move forward and learn every lesson nga imong nakutlo sa imong mga giagian nga mga kasakitan sa imong kinabuhi ni ining taknaa samtang gapanaw ka ni ining kinabuhiya. People of the living God, thank you for joining us. Past giver, salamat sa inyong desisyon to join with us again. You are still welcome kadtong mga nagtabang nato sa nanglabay mga panahon. Welcome mo to come back. Occasional givers kadto nag-practice nga if they are here in our place, they drop by at our office to share their blessings to sustain our broadcast ministry. Because nakasabot mo, we need really financial supports, because without money, this ministry is impossible. Present givers, thank you for your faithfulness and loyalty. Kay for the month of November, we are very successful raising funds to sustain our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, and including our 2 events, feeding and reaching the less fortunate sa atong GD Caligan Foundation advocacy. Salamat ninyo mga generous people, o labi na sa inyong mga pagampo.
Thank you, Engineer Christopher and Madam Elaine Mukoy, Christopher Kiara, pamilya ni mo o Maria, nagadadlaw, nagatubang nato right now. Whole family are helping us, Ranido, Ubahib, Kagampang, or Lukring Baybay, managsuon, mag-ina, apo, are helping us from Garcia. Manang malipay ta tungod kay naay mga pamilya nga nag-uusa like Arniwana Makinano, Calixta, Amplayo with Gistril, pamilya. Taykos in the school, pamilya. Taylimon, pamilya. And there are more nga nagtinabangay as a family nining atong ministeryo. Imong inahan, managsuunay. They're also helping us. Manang thank you so much. With Romjic Dry Goods, ba silang sinaligan akong pari, pamangkos tag-iya ni Romeo o Jika, si Pari Jacinto. Thank you, George Sila Kagampang, in courtesy of Sister Bibi Lixunis sa public market. Magpalain ka, Bibi. All ba sisters, thank you. Oplo Crucindo Narcisa Saulan, Lulug-lulang Ila. Dinaranario Calma Garcia, salamat. Joseph Kataranyan, salamat. Brad Joseph, pagpalain ka sa imong big blessings. Rico Mila Sibis sa Rick Mill Parlor, nagtabang is atong ministeryo sa atong Autism and Feeding Program. Unya, kining maong tao at this very moment, nagtabang usab sa atong mga advocacies o the first family nga nagpada og gasa to me. Salamat to my daughter Tia and to Alma. Salamat ninyo mga nagpada og gasa. Nya piding ranis in courtesy of Sonia Asibis sa Los Guling Cookies. Bibi Ayuma, silingang nay Firas, silingan nimo agad chupi. Happy Vista ninyo in advance, people of Duero, inyo kumaring injing og inyo agaw chupi. Happy Vista ninyo. Tony Flor of Gindulman, in courtesy ni ng Irene, Judel Galiendes, nurse dia sa health unit of Garcia. Tayboy, Naiduding, Ubahib, Ubanay Maria, again, thank you. Pagpalain kayo ng may kapal for doing it. Boss John Daniel invites each one of you to join with us through your prayers and your donations. Goods, bugas, isagunsa. Testingin ninyo. Adto ta sa Bunga Ilaya Elementary School ang tulungaan na giasaynan ni Alma diri sa Sentro Sagna. Ngunang ang atong opisina abli sa inyong mga ipadala, bugas ba, tinapa, goods niya, pagkanda may pagkaon para sa mga kabataan. Ngunang try to be with us. Not necessarily nga mukuyog mo, kundili ang importante nga mutabang mo. I expect grupo ni Adelimet sa Garcia nga mutabang mo. Our activity will be done tentatively this coming December 16 tungod kay wa na may klase, kay bakasyon na, kay Pasko na, o nang atong yearly gamay gikan pata sa Kantaob Sirabol Eunice. It was a very successful birthday celebration, at the same time autism feeding with Boss Daniel, Boss Ligaya didto ta with our team. Manang salamat ninyo. And included in our daily donors, thank you to Quaris family, Brad Joseph sa Quaris Turupluok, thank you sa inyong ipadalang tabang dining atong ministeryo at this very moment. And Oclarita Misula Water Refilling Station and Rice Mill galingan sa Binli Ubay, Naiduding Tulya Galindis Tabuan, Isabel Sidra Ulaer, Jennifer Galido, Abilina Pilasar, Tan Family of Garcia, Emmanuel Alma School. Ako ning gibasa tungod kay Andres time, they are not yet included in the listing of our daily benefactors and sponsors.
kay ato mo guning gi-arrange para nga idungan lang nato og record ang mga lista sa mga benefactors. Kana bang maguna og tingog nako o kumbaga ang listas mga benefactors. So naatay mga benefactors nga ning paulay na sa mga didugang. Pero kabalo mo litli pipilas mga haligi nato ni panaw na. Mao nang I am encouraging each one of you kung na-feel ninyo nga na-bless mo ni ining maong ministeryo, be with us. Ayan ang pagnauna og dautan, pagnauna sa uban, kanang imong kaugalingong desisyon o conviction. Ask God if really this is His ministry. This is His works on this earth. One of the reasons nga nga kining ubos ng alagad naningkakay, nagnegosyo, nanginabuhi, kay gusto ko mabutang panahon nga masabtan ninyo nga I am focusing also on our what we call financial survival. Napiyatuan na tog singot o pagpaningkamot. Ngang inyong tabang para na sa programa Kalihukas Ginoo ug sa atong mga advocacy sa katalingban nga atong gibuhat. Altia displays the following. Natay pure tabliya. Salamat sa inyong pagpatronize. Bisag mahal ang atong tabliya, mamalit yapon mo. Salamat kayo sa inyong feedbacks nga humot daw niya pure good na, tinuod na. Mao na ang legasiya sa among pamilya. Hantod karon akong ginikanan, manindas lang tabliya. Ako na human kog eskwela, nindag tabliya. Together with the aid of Father Dudu Builis, kay convent boy man ko sa Alicia for 4 years. The same time, ninda kog tabliya. Ug wa ko'y trabaho sa konbento. Ug wa ko'y klase. Mao nang kining tabliya ako ning gihimo gyapong partners kong kinabuhi until this time. Kay nami pinagsamahan ni ini sa taas nga panahon. We have also herbal coffee ni Madam Flor. Natay abo na ta siya products ha. Wa para bata karinyo aning Madam Mildred. Madam Mildred, thank you so much. Usas sa mga stakeholders sa Altia. Si Madam Mildred ngano dugay na ni siyang butag produkto, white tingil-tingil. Mao ginay tinuod. Pagpalain ka for doing it, Madam Mildred. For understanding, nasa abo na ta siya products also sa tabahan, groceries, nasa apartments tabahan, ug mo rent mo, transient, naa. Or unit sa Bibisyo Siguang, nasa nis Madam Mildred, the walking store, kaubang Temawi, sa Gimbuasco, Gindulman. I expect more people from Gindulman to work with us on this ministry. Ako ginang gituan, ako nang giampo. O we have also Pans Carolina. Again, cookies sa Rosgon Cookies na sa Altia. Natay groceries, natay atsara ni Adonis, Litson King, Upangdan, Kahoy, Rosary Beads to Binahan. Ha? Little details, just drop sa Altia diha dos Ilihan Hill. We have also Litson Manok. Ang atong Litson Manok, sure ko, bag umigluto, pirmi. Ngano? Just in case, na may mga panahon nga di pareha ang kita, pag mabahaw, usa duha, either amo nang i-pull out, or among paibawon ang customer in a very lower price, paulian namo. Because I am instructing already our workers, ang atong mga tigluto, tigbantay, in charge nato, nga mahimo bag-ong luto nga makakita ng mupalit nga bag-o ginang luto para juicy nya, para fresh. Mo nang atong gi-practice ron sa Altia. Then services offered, usbunako, kami lamang ang pwedeng muluto sa ulos baboy. Unsa rason ni ana? Tungod kay dako ang atong equipment. And we are able to do that tungod kay naa tay timpla ana. Pabo, pato, manok Bisaya. Yeah, some people told me sa Brad, you know, ang imong litson manok, lasang Bisaya. Tungod kay nga atong ingredients ni ana, di lang gibutang tanglad, kundili ang atong ingredients na naaras kusina tanan.
we mix it, we calculate it, or ato nang gisukod ang volume, ang mixing, ang formula ana. Inga nakakuti, pero malipayon ko in running this business existing for almost 5 months, mudagan na tag ikalimang buwan, tungod kay nakakita na kog mga faithful, loyal natong mga patronizers, mga customers nato. And I expect more from our ministry members na sila unta mo'y una nga mo patronize ngano ijawat makatabang mo nining ubos yung alagad. Ako prangka ko ana, I am repeating this every morning. If you will say to me, it is annoying that I'm repeating it, but you know what? Base sa akong pag-assist sa kinabuhi sa tao, sa nature sa tao, ang tao kinahanglan pirmi pahinumduman. Kaya dali nga makalimot. Right? Mao gini tinuod. Mao itang Ginoo gustong walihan ta pirmi, kaya ang tao daling makalimot. Mao itang na advertisement sa TV pibalik-balik kay pirmi tang makalimot. I believe on the principle of advertisement. Nga kung balik-balik kog advertise ang usa ka butang, mutatak. Mao na akong gituan. Mao nang again, thank you so much sa inyong pagsalig, pagpatronize, paglaban sa itong negosyo. Nya nagpakita faithfulness and loyalty sa unsay atong krusada. Ngano, ang among income ni Alma amo sa nang pahatan ang among mga advocacies, ang atong krusada. Di na ako i-mention detalye ana, pero believe me, our incomes are not intended only for us. Mabutang na mga projects na itong mga na-delayed tungod kay daghan ta gihimo, pero para nako no problem. Mahuman ra na tanan nako mga giplano o gibuhat kisugda mga projects. Nakapamalandong ko, if what we earn, what we have is only for us, paspas ang tanan. Pero because namo para namo with Alma, we are committed to serve already for our what we called advocacies. Mao nang nay mga magsakripisyo, nay mga di nimo makuha dayon, pero in the long run makuha ra na, makabot ra na. And please include, there is a person in Cebu who is behind me in terms of financial. Mao nang nakoy mga projects nga akong gisugdan na hinay ning natuman tungod kay naay tao maguwang ra nako gamay bulanon pero na Cebu nagnegosyo. He saw me on satellite, then he called me in sa bulanon ko, brother, taga Tubigon Isla. Then, ingon siya, brother, I will help you. That's the reason nga nung ang uban na tingala nga nung paspas o na ate mga nahimo tungod kay naamay nag-back up nato sa likod. Ang ako lang, gisir na ko ninyo ni para may baw mo niya, iyampo ninyo. Di lang nako i-mention niyang pangalan, ang ako lang, iyampo ninyo ang mga tao likod sa atong mga gibuhat. Thank you, tanan nagpatingog, like Rom's Gray Goods Branches, Biblic Source, thank you, Public Market, mga Ortiz, Siliakay, Vulcanizing Shop, thank you, Bilyong, nasa mga materials sa construction, soon to open silingan nila, ilang nailo sa Civis, ang Carlusa Chicken Barbecue, Unlimited Rice, and please pray, akong anakon, si Marjon og Melanie, nga kasdon ugma, sa Dilala Kani, karon gitawag og Paraiso Rock Resort, diha sa Larapan. Yan po ninyo, nga ma-arrange, ma-okay, usan islas mga suod nato nga pamilya dinhi sa atong lungsod sa Hagna. Tanang nagtanaw, nagmonitor, tanan nga nagampo, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Uban ako, Angel Sandro Casinas, ang head sa Technical Department. Speaking of our gospel, this is all about sa painumdom ni Kristo sa mga tao sa iyang panahon. Nga dili tanan nagtawag kanako Ginoo makasulod sa langit. Frankly speaking, strictly speaking, dili tayo tanang nagampo mga ni.
dili tanang hingampuon malangit, dili tanang Diyusnon malangit, dili tanang tigrosaryo ba, tigsimba, tignobina, tig-worship, tig-permitting active sa BEC. Kung sa manang kaliw ka na ito, Ibrahim din, kanahingampuon ba, Diyusnon? Dili din na assurance parang malangit. Now, kung dili na assurance para malangit ng hingampuon, samot na itong way ampu-ampu. Tinuod, somebody told me sa, you know what, Edsel, kintawahanap, Diyuston kaayo, pero bijag batasan. Ako sang gitubag, samot tingali nagkabidya, ugli pa na Diyusnon. Binta-bintaha, naglina. Wala siya musumpay, ning katawa na lang siya. My point is simple, ang ato din pagka-Diyusnon, ang atong pagpangginoo, ang atong pagsigi o pangaliya, dili din na garantiya nga malangita. Ngano, naman sa Biblia, Matthew 15, kini matawhana, nagpasilingog nako, sa ngabil lamang, apan halayo, ang ilang kasing-kasing kanako, in other words, ang unsa ilang gilitok sa Ginoo, sa dihang silang nangaliya o nagampo, their prayers are contradict to their actual life. Ngano, Diyos nun kayong baba, pero not heartily. Diyos nun kayo, hingampuon kayo, maayo kayo mo pagaray-garay kung magampo, mga liyas, Ginoo, visible sa iyang attendance in our church activities, di pwedeng ma-absent, but at the back of that, there is a big trouble in his or in her life, ngano, wala mag-coincide, ang iyang pagka-Diyusnon is not consistent sa iyang actual nga kinabuhi, diyas iyang pamilya, diyas iyang silingan, diyas mga tao na nagpalibot sa iya. I am addressing this message to all religious people, devoted people to God and to your devotions, whoever you are. Try to check your individual life. 13:5 in 2 Corinthians, Paul said, susihang inyong kaugalingon, in order you can find out kung ang ato bang pagka-Diyusnon, ang atong pagka-religious, ang atong pagkahingampuon is match sa atong tinuod nga kinabuhi. Kanabang sumpay ba sa atong actual nga kinabuhi? Because you will accept this or not, please don't get me wrong, if you are hurt for what I am saying, daghang mga Diyusnon, mga hinimbahon, hingampuon, nga likod ana, matud pa nila, ang batasan daw, di daw makaog iro, tungod kay wa gi-apply sa ilang tinuod na kinabuhi. Then, what we can say to these people, instead they can convince others to follow their footsteps, to follow their examples, in order nga ang uban musunod, mutuo nila, supposed to be, kining matawhana, makita unta sa ilang mga binuhatan, makita sa ilang adlaw-adlaw pagkinabuhi. I am saying here nga ako perfect, Diyos nun ko, hingampuon niya, ako inanapuyan totally. I am still struggling, fighting, nga akong mamatch ang akong pagkamagwawali, pagka-Diyos nun, pagkahingampuon, sa akong tinuod nga kinabuhi. I'm struggling, fighting for it, because I'm still alive. You know what, my dear people, mo ni rason, ngano, nga sa imorong pagka-Diyos nun, wala gyud tao ining sunod sa imong lakang. Ultimo, imong membros pamilya, di nimo maagdag simba pang Ginoo, di nimo maagda nga moapil sa unsay imong gihimo. Ngano? Tingali baya? Wa nila makita ang Ginoo diha nimo. They never see
our Jesus Christ, our Lord, our God in your individual life. Our God is not visible. Wa siya mulakra sa atong kinabuhi. Bisan Diyos doon ta. Bisan hingampuon ta. Bisan cooperative, participative ta. Sa atong Kristyano, active ta, di kita gusto mo absent sa activity sa atong simbahang gipasakupan, ministeryong giapilan. Pero ang dakong pangutana ni ini, nagmatch ba ang atong pagka-active sa simbahan o ang atong pagpuyo uban sa atong pamilya? Kabalo mo, you are accountable for being religious, for being a devoted Christian of our Almighty God. You are accountable to your decision in serving our God. Ngano? God will ask you at the end if how many people na imong nakonbinser to come to God because they are attracted to your examples on this earth. Meaning, kreditong pag-adjust nun, nalitay tulubago ni ini. Kung ang atong pagka-adjust nun, nag-agda bas uban, gamahimo po silang adjust nun sama nato. Ngano, giganahan sila nga manundog sa unsay atong gihimo. But why there are people, instead, they will follow us, reverse ang itabo. They are murmuring, they are questioning, they are complaining, or else they are attacking us. They speak malign words toward us. Ngano, para nila, balikwaot. Nakita nilang Diyos doon ta, pero wa sila sumusunod. Ngano, kay matod nila, nabito mga silingan ako diha, kaila, higala, Diyos noon, pero wa may kausaban. Mo ni rason, hindi sila ganang mo apil. Anyway, I advise each one of you, makakita kalimog silingan, tao nga ingana, Diyos nun, pero wa po'y sa iyang tinuod niya kinabuhi. Dili na mo'y rason nga nung di ka mo sunod sa Ginoo mo, alagad niya. Do not make him or her as your reason why you are not serving our God. Because you are also accountable for whatever refusal nga imong gibuhat why you are not serving our Almighty Creator. Pero ang concept nako, ngano ang uban dili makakonbinser sa uban nga mosunod sa Ginoo moalagad, tingali wa gid makita sa iyang tinuod nga kinabuhi. Wa makita diya siyang balay, o makita diya siyang pamilya, wa makita diya siyang palibot. Di makita ang Ginoo sa iyang pagka-religious. Who people, mga tao ay ngampuon, Diyos nun, mga tao nga sige og simba, sige og ampo, pero iniguman ana ang ilang kabuutan ibilin masimbahan, di man dados balay. Pero kabalo mo, maura ba ni tinuod stiludsi? Nang simba ka, tungod kay buutan ka sa imong balay. Meaning, imong gipakita ang imong kabuutan diha sa simbahan. Kay buutan nakangdaan sa inyong balay. This is the truth. Truth. This is the true in theology. Listen to me. Ang atong pagpangginoo, ang atong pagkaalagad, like me, I'm preaching. I'm not preaching here because I'm good here. The reason why I preach here, because ako, confident ko nga buutan ko kung tinod nga kinabuhi at the back of the camera. That's the reason I am appearing here to prove to you nga nagwali ko, naningkamot, niya gusto kong ipaambit ninyo ang tanan akong experiences sa kinabuhi. Meaning, kining akong gibuhat through TV, radio, internet, newspapers. Kumbaga, mao ni ang bunga sa akong kabuutan sa kung tinuod nga kinabuhi. Ang ato ding pagka-active sa simbahan, supposed to be bunga na kay buutan ta suds tong balay, suds tong sityo, baryo. Maura ba gini ang tinuod nga tiluhiya supposedly sa kinabuhi sa tao? Pero you know what? The theology of many is reverse. Sige simba, sige ampo, sige pangginoo. Kaya nagtuo siya nga mabuutan siya. Inikuli. Until their last breath, these people are frustrated because change, transformation is not really happening sa lang kinabuhi because they do not know the truth. Ang imo di ang pagpangginoo, ang imong pagkahinimbaon, pagingampuon, ipikto na kay buutan ka.
das imong balay. Nga dagama nato buuta simbahan, murag di kapusag plato, santo, maamo ang mukha. I'm just telling you the truth. I am not commenting here. But you know what? I am just relating to the truth. Ang pagsimbahan ta, labihan, di ta kabuutag dagway. Pero atong kinabuhi, atong gawi, kinaiya, ini gawa simbahan, di good ma-describe, di good ma-explain. Munang there is a big separation between you if you are at the church or if you are at your house. Mauni ang atong makita nga naay dako kaayong pagkasumpaki sa daghang mga alagad Diosnon ng Ginoo tungod kay ngano diri raman sila sa ilang pagka-Diosnon buutan pero sa ilang tinuod nga kinabuhi silang balay pamilya di man kabalo mo gusto mo nga mahimong consistent ang inyong kabuutan, gusto mo nga ang inyong tinuod na kinabuhi angay kapanaminan, una mo muadtog simbahan, una mo magampo, una mo musimba, pandaya una nang naas imong balay, imong relationship, sod sa imong balay, sa imong mga anak, ginikanan sa anak, magtiayon, ngadto silingan, mo ni unay natong pandayon, sod sa tong balay, sod sa katilingban nga atong gipuy-an, aron, karapat dapat kang muadto sa simbahan. Please don't get me wrong, for this reality, for this revelation today, mauni ang tinuod nga teolohiya. Ang atong pagka-Diosnon, bunga na kay buutan ta. One of the proofs that you are good, that's the reason why you are coming to God. Baliman. Buutan na sa Ginoo niya sa atong pamilya di man. In Matthew chapter 5, mingon si Kristo, kung na mo'y kontra, una ka mohalad, what you must do. Kinanglan, imong halad, ibilin, dihas, lingkuranan, ulia, or pangitaa una, kadtong imong kontra, pakireconcile. Why? In order you are worthy. In order you are entitled to offer to God. Ngano? Offer ka na kay kontra, na kay mga grievances, conflicts between the other people. Ang Diyos mingon, ikaw, offer ka na ako, kumo kay Diyos nun ka, nagpakita kang close ta, pero yung Ginoo, supposed to be, before ka mo offer sa kuwa, ulian ta ito imong kontra, pag-reconcile, para angayan kang muduol sa kuwa. In other words, kung kining maong theology, according to the Gospel of Matthew, akong i-assist, ako nga barogan, una ka mahimong angayang mo offer, pakig-uli unas imong kontra. Right? Laktod pag-istorya, kung wa ka magig-uli sa imong kontra, di ka angayan mo offer. You got my point? You know what? Kay bawa kang atong pagka-Diyos nun, ato maning offering sa Ginoo. Atong pag-ampo, offering maning sa Ginoo, sa atong mga petition, sa unsay atong gusto, ato ning gi-offer sa Ginoo. Kung anhi ko sa Matthew chapter 5, nga ang prinsipyo ni Kristo, una ka, may katungod nga mo-offer sa Ginoo, pakig-uli una ngadto sa imong kontra. Then, morning akong agda ninyo, una ka mahimong angayan nga mo simba sa Ginoo, muampo sa Ginoo, mga liyas Ginoo, puy iuna diha sod sa imong balay. Ang uban kinamasin man Ginoo ko idsil kay tingalig babutan ko nig uli. That is a reverse mentality. The right mentality is ningkamot kag kinabuking matarong sod sa imong balay, nya mo simba ka. Kay that way entitled ka nga mo offer sa bisan unsa nga naa nimo imong pag-ampo, imong pangaliya, imong mga petitions ngadto sa Ginoo nga imong gialagaran o gituoan. Mo nang today I am revealing to you this truth nga dapat di ay ang atong kabuutan ato nang himuon day by day suds tong balay. Aron nga ang Ginoo nga nagtan-aw nimo moingon, anak, welcome ka nga mosimba nako kay nakita nako nga buutan ka, naningkamot ka, nagkinabuhi ka.
Then you will argue with me, Brother Edsel, some people told us that the church is for the sinners, not for the saints. Ako ginang i-justify. Ang simbahan tinuod di lang na alang sa mga tarong, kundili labihan, alang ginas mga makasasala. Pero, take note, ang mga makasasala nga naning kamot sa ilang kinabuhi, unsaon, pag-reform, pag-transform, pagbago. Mauni mga makasasala nga gikaymot as Ginoo, mga dautan nga naning kamot sa pagbago. In other words, kung makasasatan niya atay pagpaningkamot sa pagbago, wag po na kapuslanan according to Jesus Christ in our gospel. Kay mato ni Kristo, di man tanan nagtawag nako Ginoo malangit. Nya ka ng pagtawag means calling God is praying. That's the reason you are praying, because you are calling God. You are bringing something in the presence of God. That is the meaning of prayer actually. Kabalo mo, I love this quotation about the real meaning of prayer. Ingon diri, one of the beautiful things about prayer is knowing that when our thoughts turn to someone we love and care for, we can bring that person to a God who loves and cares for the person even more than we do. Hubad, Bisaya. Ang usa kanindot ka kamatuoras pagampo, ang atong nauna, atong gipaabot sa mga tao, nga atong gimahal o gipangga, o kining mga tawhana, atong gibitbit diha sa presensya sa Ginoo nga nagmahal o nagpangga usab kanato. Mao ni pagampo, gitawag imong Ginoo, kay imong ginang Ginoo, Lord, niyang akong loved ones, niyang mga tao, niyang mga butang akong gilift up nimo. Imong gibitbit diha sa presensya sa Ginoo. Therefore, calling God is prayer. Is praying to Him. That is a prayer. Kung imong gisangpit ang Ginoo. Pero, ingon mas Kristo, di man tanang nagampo, nagtawag, malangit. Kinsa ra man di malangit? Kinsa ra man di ay ang panalanginan? Kinsa man di ay ang luwasos Ginoo? Simple ang akong tubag. Ang kabubutos Ginoo ngang imong kinabuhi sa simbahan o ang imong kinabuhi dihas balay nagmatch. Take note, the little church is our family. Individual family is the little church. Charity begins at home. First teachers, parents. Unang pari, unang madre, sods balay, amahan ug inahan. Ang kabuutan nagsugod, dili simbahan, sods balay. Ang close relationship, asa nagsugod, dili sa simbahan, diri sa balay. Ang atong nauna pag Diyos nun, sus ka close sa Ginoo ginintawana. Di ko na namo tuo. Sayop kita nga teolohiya, sayop na nga mentality. Tungod kay the real closeness, real relationship starts in the families, not in the church. Kumbaga ang simbahan extension na lang na sa imong close relationship with God. Ang tinuod nga relasyon nimo sa Ginoo dili nagsugod sa imong pagka-Dios nun, dili nagsugod diha sa imong religious activities nga giapilan, dili sa ministeryo nga imong giapilan, kundi sud sa imong balay. This is the truth about that. Then there are many instances in our individual life, dili consistent, dili match, wa mag-coincide, lahi ta og kinaiya sud simbahan, lahi tas balay. Yeah, do you think that God will save you in that kind of life? I don't think so. I'm not judging here. I am not criticizing you. I am just guiding you for what to do. I am just telling you the whole scenario nga supposed to be ang unang simbahan di ay nga diin atong gibuild ang atong goodness toward God, ang atong rasyon nga sa Ginoo, sud sa atong balay, sud sa atong pamilya. In that way, mahimo kang karapat-dapat muduol sa Ginoo, mo-offer, muhalad, moalagad ngadto kaniya. Kaya ang unang simbahan ang atong pamilya, atong balay, the first church. Charity begins at home. Religiosity starts at home. Relationship with God starts at home. Why I am really
proposing you this scenario, this truth, tungod kay gusto ko nga sa atong pagpanaw ni ining kinabuhi magsibo na unta ang atong pagkadyos nun hingampuon kuna ata sod sa atong balay, sod sa atong pamilya, kuna ata sa katilingban nga atong gipuy-an. Parang uban pod ma-attract nimo musunod ngano buutan ka bisag asa ka ibutang sa kapalaran. Uban Diyos no simbahan adto sa working place dili ma-spilling ang batasan. Diyos no simbahan hingampuon pero aris iyang trabahoan o asa siya assign, asa siya moabot, di ma-spilling ang batasan. Mao ni mga butang nga angay itong bantayan ug mao ni ang painumdum ni Kristo sa Ebanghelyo nga di jud tanang musangpit nako Ginoo malangit kadto lamang nagtumas kabubuton. And you know what is the will of our Almighty God? Gusto siya nga magsibo ka des balay ug imong pagkadyos doon sa simbahan. Gusto siyang magkamats ang imong aura, figura, personalidad das imong panimalay sa imong trabahoan, wherever you are, wherever you go, every now and then, sa imong pagkadyos nun sa simbahan. Magmatch. Kaya ang Ginoo man gud nakakita nga mas daghan nato buutan, murag buutan, murag buutan, ari simbahan. Api permitting man Ginoo magampo, murag buutan. Nikuli, sus marusip, dili. Unya, ang Ginoo nalipay, wa jud. Wa jud yung Ginoo nga anak, bisan bidya kasi yung balay, basta hinimbahon ka na ako, okay ra. You cannot find that in the scriptures. Please, pardon for speaking this, what they call, painful statements. Pero you know what? Ang Diyos sa tinuod lang, di man taniya uto-utoon, di man tinasultiag sugar-coated statement sometimes para ganahan ta. Sometimes ang Ginoo mupasakit nato like what I'm speaking, sakit ni. Pero ug inyo ginang gi-analyze, di raman kamo mo'y akong giwalihan, apil man ang akong kaugalingon. Unya ang pinaka hadlok ani kay ako mas visible kumpara ninyo. Kada adlaw ko nagwali, kada adlaw ko nagtudlo. Unya just in case wa gid magmatch ang akong gibuhat diri og sa akong tinuod na kinabuhi at the back of the camera kinsa may katawanan ako mao nang dili exempte kung kagalingon mo na kining mensahe karon para nato ning tanan. I am relating to you, I'm telling you nga maning kamo ta ubas panabang sa grasya sa Ginoo aron ang atong kabuutan sa balay o sa simbahan magsibo. According to Christ, ang balay nga dili maayong pagkatukod matumba. Labi na kun wa sa bato gipundar matumba. Pero ang balay nga naas bato gitungtong, gibangagang bato, gifutingan og siminto, di na basta-bastang matarug og malukapa. You know what? Ingani ang tao kun huyang tungod kay wa siya magsandig sa ligong sukaranan. The rock of our individual life, the refuge, the shield, the shelter of our individual life, our strength, Psalm 28. Nga mao ang Diyos nga atong giilhan, gialagaran, atong gihigugma. Siya mao ang bato, ang maghatag natong kalig-on, aron lig-on punta. In other words, ang tao nga dili mo sandig sa grasyas Ginoo, huyang. Ang tao nga magsalig siyang kagulingong kusog, huyang. Ang tao nga magsalig siyang kagulingong titulo, iyang posisyon, iyang ranggo, iyang kabtangan, iyang assets, magsalig sa iyang mga tao nga nakapalibot sa iya, huyang. Ang tinuod nga lig-on nga tao nining yuta, ang tao nga misandig sa tinuod nga tag-iyas kusog ug tinuod nga kasandigan ang Dios nga mao'y pinakakusgan sa tanan. My question to each one of us, are we
trusting our own strength? Are we relying on our own capacity, positions, wealth, assets, everything do we have sa atong kinabuhi? If you are doing it, you are trusting on that, you are trusting on people, you are trusting on everything, you are weak. Probably you are the weakest among the people on this earth. Just in case, granting without admitting that you have no money, no position, no wealth, you are just ordinary individual according to the standard of human beings, but you are relying your strength, your life, your heart, your mind to the real source of strength. Ang tinuod nga tinubdas kusog ang Diyos, ikaw, you are the strongest person on this earth. Meaning, ang ilanan sa taong pinakalig-on sa kinabuhi kana nakasandig pirmis Ginoo. Ako, daghan kayo kong mga gigias kinabuhi in my younger age, kasakit, problema, pagsulay, disasters, calamities, tragedies in my family, tragedies in the ministry, crisis in finances. Pero ako, permi ginako ning gibalik-balik. The reason why I'm here today, it is not because I am strong, rather, I have strength from my own self, from my own being. I'm still here, alive, breathing, telling you, proclaiming the gospel, because there is somebody behind me nga maoy naghatag nako og kusog in order I can survive in the midst of the crisis, trials, tragedies, calamities of my life with my family. Ang Diyos nga akong giwali. Siya, to be God the glory, for His honor and glory. I am repeating this, I am revealing this. To God be the glory. Siya ang hinungdan nganong ni ako karon sa inyong atubangan. Siya ang rason. Siya ang naghatag og kusog sa akong pagpanaw. Way lain. Dili tao. Dili ang bisan unsang posisyon butang, dili ang unsay akong nakabot, dili ang unsay naa sa akong kamot. Nganong I'm still alive in the midst, in spite sa dagang pagsuway kasakit, unos, kami bangga sa ako, bagyo, earthquakes. Why I'm still alive? Because nakapanukad ko diha sa tinuod nga sukaranan ang Diyos nga akong giwalig ilagaran. Hopefully, it's one of you will do the same. Beginning right now, sa inyo rong mga pagsulay, dilema, kasakit, pagantos, storms, earthquakes, sa inyong daghan nga mga pangagian sa kinabuhi, panukad diha sa Ginoo, siyang grasya, siyang kaluoy kaayo, nga magkinaon sa ang dagan sa kalibutan, dili kanya pasagdan, nga malukapag matumba, tungod kinakasandig kaniya, nga mao, ang tinubdan sa tanang kusog, nga imong gikinanglan, aron makasugakod ka. Thank you for tuning. Thank you for watching. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles, nga inyong gikinanglan sa inyong kinabuhi. Ako magampo, nga makasabot mo ang inyong tinuod nga pagkabuutan rasos Ginoo nagsugod sa inyong balay dili sa simbahan, kanang inyong pagadios sa simbahan ipikto na kay buutan mo sa inyong balay, and in that way you are entitled to worship, to offer to God based sa tiluhan ni Kristo. Before offering to me yung Kristo in the book of Matthew, reconcile first to your enemies, be good before coming to me. Supposed to be, ingani unta ang atong himuon sa itong kinabuhi. Because to become good is a decision also. Decision ni muna. Kamag kinabuhi kang maayog matarong, mangayo kag panabang sa Ginoo. Tingali gunauna ninyo, brother, sa simbahan, dapat musimba ko, mangginoo kay dautan man ko, aron mangay ko grasya. Why? Sa imong balay, wherever you are, di ka dunggos Ginoo mangay ka grasya. Ang concept nako, bisan diha sa imong kagalingong panimalay, pwede ka mangayos Ginoo grasya aron mabuutan ka nya ngadto kag simbahan. Kay mo yung Ginoo, anak, salamat kay nakita na kong angayan ka
Kay buutan ka siyang balay, ni ari ka nako, gapakita nga buutan ka. Kay nga atong pagka-Diyos nun, ipikto na sa itong kabuutan. Di kay buutan sa simbahan, yung nag-uli, dili, balikwaot na, di na tinuod, sayop na. Nya mamasin tang mabuutan sa simbahan, sayop na. Praktisang kabuutan, sold sa iyong balay. Ako magampo, bisag kinsa ka, din ta ka mo salig, o bisan unsang butang tao, kaya long darod, posibleng maluka pa ka sa Diyosandig kasi ang tinuod nga tinubdan sa atong kusog aron makalahutay ta. As I declare healing, miracles, blessings, enlightenment in Jesus' name with the Holy Spirit uban sa pagampos malgabiring Maria sa ngansaman sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been furnished to it. God loves you.